Gan. Kung patungkol sa flood control, no? Kung patungkol sa korupsyon sa mga flood control project, wala nang dadami pa sa panahon ni Duterte. Lahat, mga kaibigan, kung anong nangyayari ngayon na mana ng ating Pangulo sa panahon ni Digong, na mana niya. Di ba? Na mana to ng Pangulo natin, BBM. Lahat to sa panahon to ni Digong. Di ba? Ito ang isa Tana. 2017 pa ito pinondohan. 2017. 2017 pa ito pinondohan. 2017, 774 million. Nagbayad ng 2020 in full. Fully paid ito. Pero since 2020 hanggang ngayon, never gumana ito. Yun, nakita tayong karatula doon. Wala na yung pera, meron na binulsa. namang idadagdag na 94 million Binulsa sa ang pera. O, kita nyo? 2017. Nag-start 2017, Rodrigo Duterte. Full payment, fully paid 2020, Rodrigo Duterte. Almost 1 billion, Rodrigo Duterte. Pero hanggang ngayon, hindi nagagamit. Di ba? Ganyan. Ganyan ang kalokohan. Malamang yan yung 13,400 plus, no, na pinagmalaki ng Duterte administration. Kaya pagpasok ni PBBM, grabe ang baha. Hindi natin naramdaman ang 13,400 plus na mga flood control project ng Duterte administration. Hindi natin naramdaman. Kung talagang may ginawa ang Duterte administration, dapat hindi ganito. Take note, alam ni Duterte flood control projects sa DPWH, marami yan, ghost projects, inamin ni Duterte, pero hindi niya sinolusyonan. Bakit? Dahil kasama din siya, malamang, sa korupsyon. Di ba? Kasama rin siya, malamang, sa korupsyon. Kaya mga guys, no? Ang mga Pilipino ngayon, talagang talagang mulat na ang mga mata Tingnan niyo mga kaibigan ito lang, nakikita ko sa social media Magpunta kayo sa mga posts, no? Sa mga social media, sa yung mga legit na website, mga mainstream media, sino mga nagko-comment, no? Pag may mga sinasabi si Duterte, si Sara, ng mga paninira, ang mga nagko-comment, lahat galit sa kanya. Saan ka lang makakakita na maraming pumapabor sa kanya? Doon sa mga post ng vloggers na DDS. Sa mga post ng mga influencer na DDS, doon lang sila maraming nagko-comment na pabor kay Sara sa mga Duterte. Pero doon sa mga mainstream media, kasi mga tao na talaga yun all over the Philippines iba-ibang tao na yan, iba-ibang mga kulay. Kumbaga, andyan yung dilaw, andyan yung pink, pula, DDS, no? So makikita mo mga kaibigan, grabe. Lahat galit kay Sara. Lahat masama ang sinasabi kay Sara. Doon mo makikita na yung tao ngayon gising na. Gising na ang mga Pilipino. Kita mo nga, no? Yung last na survey, di ba? Ang baba niya. Ang baba na niya, guys. Alam niyo, guys, si Sara, ito, real talk lang tayo, Alam na alam ni Sara na hindi siya mananalo sa 2028. Alam na alam niya na hindi siya mananalo sa 2028. Una, ganyo yung mga dilaw, kakamping, hindi naman boboto yan sa kanya Yung mga pula, lalo namang hindi boboto sa kanya yan. Duterte, ilan lang sila? Nakita niyo ba guys yung mga
nakatatlong survey na, no? Nakatatlong survey. Ilan ang pro Marcos, ilan ang pro Duterte, ilan ang pro opposition. 'Di ba? Palaging napakataas ng pro Marcos. Ang pro Duterte, yung last na, yung pinakahuli na nasa lang sila 14%. Tapos yung mga maka-Marcos nasa 40 plus. 'Di ba? Tapos the rest is kakamping at yung iba naman neutral. Lagi mga kaibigan, kapag tinatanong kung ilan ang pro Marcos, ilan ang pro Duterte, nilalampaso ng pro Marcos ang pro Duterte. Ang pro Duterte, konting-konti lang talaga. Konting-konti lang. At yan mga kaibigan ang dahilan kung bakit sila nanga-hijack ng mga rally. Mga guys, meron pala akong ipapakita sa inyo na ito guys ay so, itong babae kasi na to, ang dami niyang mura no? Ang dami niyang mura. DDS ito, no? Ito yung destabilization guys, no? Destabilization nila sa administrasyon. Papakita ko sa inyo. Okay. Dito mga kaibigan, itong babae na to, nag-ano siya yung nangahatak siya na pumuntang Mindiola, no? Sabi ng babae na to, pumunta kayo ng Mindiola, no? So, ito mga kaibigan, isang to ebidensya to. Ebidensya. Okay, pakita natin sa inyo. This is an evidence, guys, no? Na talagang masama ang kanilang balak. Na meron talaga silang masamang balak. Yan, evidence ito. Okay, so saglit Ito. Ito, tingnan nyo pakita ko sa inyo. So, itong babae na to guys, forward natin. Forward. Kasi, may nag-advise po sa akin kung wala daw tao sa loob ng palasyo, might as well ang tumao doon mga tao. You know, I think it's a very, very good, idea, no? Na yung mga Pilipino ang tumao sa Malacanang, hindi yung bangag. So if that is one way of doing this, then, di ba? Sinabihan lang naman ako, in-advisean lang din ako ng isang uniformadong tao, no? Na nagsabi sa akin na, ma'am, it doesn't look like they are there. Ito pa ang masaklap, mukhang nagpakasyon grande lang sila. Pinagtatawanan po nila ang kilos ninyo. Kasi wala naman daw lumalabas, so it doesn't matter, no? Parang ganon. It doesn't matter kung lalabas ba kayo o hindi. It doesn't work. It doesn't. So, fake news agad. Fake news agad mga kaibigan, no? So, ano pong sabi? During the time na nangyayari yung September 21, ang Pangulo ay nagmo-monitor sa Malacanang habang ongoing yung rally. Nanunood ang Pangulo kasama ang kanyang mga staff, nanunood at tinitingnan niya yung mga sinasabi ng taong bayan. So, doon pa lang, fake news na, no? Fake news. Siyempre, DDS Talagang fake news peddler, di ba? Okay. You know, they're laughing at us. Kaya nga, ngayon, ang ginawa nila is, ipinapakita nila na mas marami sila compared sa atin. Mas marami tayo, especially in NCR. Nung time na meeting the Abase si Tatay, that is the number one figure na gusto nilang gibain right now. Although, of course, they will never ever be able to, pero yun ang ginagawa nila ngayon. Palalabasin nila dyan at nagsisimula sila. Marami? Marami daw sila?
Kaya naman pala may mga ano no, may mga video, may mga picture na nakikita na konting-konti sila. Baka sabihin nila, ay guys, pati nga yung sa Davao City. Yung sa Davao City, mga kaibigan, na kaunting-kaunti sila at nag-edit pa nga sila, 'di ba? Nag-edit pa sila nun, guys. No? Yung isang concert, ginawa nila, inedit nila na DDS rally daw. So ganito sila ka desperado. So guys, panoorin nyo to. Eto, kitang-kita dito yung pagtatawag, mga kaibigan, na lusubin ang Malacanang. So tingnan nyo, magpakalat ng tao right now, para ang gagawin nila is i-edit nila yung crowd, magpapatungin para mas marami kunwari sila kumpara sa atin. Now, this is the tingnan nyo, guys. Alam niya kasi gawain nila eh. Sila yung nag-edit, di ba? Tayo, mga makamarkos, hindi na natin kailangan mag-edit kasi ever since, marami talagang mga supporters si PBBM. Nakita naman yan, di ba? Kahit nga noong 2016, nung si PBBM ay tumakbo, kita niyo naman ang daming crowd, di ba? 2016, vice presidential, di ba? Ang daming crowd. Nung tumakbo din si PBBM na nakikita niyo naman grabe ang crowd ni PBBM, parang rockstar. Pero sila, wala silang crowd. Yung crowd ni Duterte nung 2016, makikita niyo, di ba? Mga pula. Kasi mga loyalista yun at mga pro-Marcos. At maging si Duterte, anong ginamit niyang color noong 2016? Di ba red? Di ba kapag nangangampanya siya, red ang suot ni Duterte? Meron pa nga siyang yung red tapos ang daming mga tao na mga naka-red. Mga loyalista at mga Marcos supporters ang talagang nagpanalo kay Duterte, ang talagang sumuporta kay Duterte. Ginamit niya ang red kasi nga, yun ang kulay ng mga loyalista ng Marcos. Di ba? Manggagamit, no? So tuloy natin. Eksena, we have to stay. We have to be in Mendiola and we have to stay. Okay? What do you call this? Walang mangyayari pag mag-uuwian. Kasi ang gagawin nila, slowly lang yung pagpayag ng pagpasok ng mga tao. So if you are going to stay there, doon kayo mag-aantayan sa Mendiola. Everyone na galing sa iba-ibang areas, pupunta din doon. Look, we are talking about the actual pwesto kung saan dapat kayo nandun. Malacanang talaga, bakit kayo nasa EDSA ka? Kuta ng Dilaw yan, yung Luneta ngayon, nandun yung mga militante. Why the fuck are you there? Why the fuck are you there? Nandun kayo, nakikipag-swimming kayo doon sa mga putang inang kalaban. Grabe, no? San na daw ako? Eliazar, at tagal mo ng kakulto. Alam mo na nasa UAE ako, right? Kakulto. Alam nyo na nasa UAE. Inamin niya na kulto sila. Naiting nyo ako. Inaamin niya na kulto. Kulto sila. Kaya nga wala kayong alam Wala kayong alam, nililigaw kayo ng iba. The reason why I am here is ayokong iligaw kayo ng iba. Okay? Huwag nyo nang ulitin yung nangyari nung birthday ni tatay na iniligaw nila kayo away from Mendiola. Mag-isip kayo mga kababayan, bakit nila pinoproteksyonan yung entrance ngayon sa Mendiola? Because that is the weak point. Yan ang Achilles heel. Yan ang ground zero. If you don't go to Mendiola, wala lahat yan. Wala lahat yan. Now, it doesn't matter. It doesn't matter kung may tao o wala sa loob ng palasyo. Kung may tao, kalat ka rin nyo. Ngayon, pagka may tao doon, di ba, kung may tao, kalat ka rin nyo. Kung walang tao, Occupy Malacanang, opisina natin yon. Opisina ng Pilipino yon. Alam din ng mga sundalo at pulis yan. Constitutionally, atin
Malacanang para hindi na makakabalik yung bangag kung talagang gusto niya siyang alisin. Yun ang sinabi sa akin. That is a very, very wise idea. That is a very wise advice. Nandun daw sila sa resort kung saan man. I'm not sure. Nililigaw din yata ako. May mga nakikita. So, merong instructions, no? May instructions sa kanila, mga DDS, pumunta kayo sa Mindiola. Gusto nilang makapenetrate. Diba mga kaibigan, gusto nila makapenetrate sa Mindiola para makapunta sila sa Malacanang. Kasi nga, kanilang iti-take over ang Malacanang. So talagang ano to guys ha, talagang destabilization, no? Pero, mali yung sinasabi ng babae na yan, na ang Malacanang daw ay opisina ng mga Pilipino. Mali yan. Mali yan guys. Nililigaw kayo ng babaeng to. Ang Malacanang ay hindi opisina ng mga Pilipino, no? So, tingnan natin, ano ba ang Malacanang? Tingnan natin mga kaibigan ha. Okay. Tingnan natin ha. Ano ba ang Malacanang Palace? Okay. Hindi po opisina ng mga Pilipino ang Malacanang. Mali ang sinasabi ng babaeng yan, no? So, ito po. Malacanang Palace is the official residence and principal workplace of the President of the Philippines. So ano yan? Malacanang Palace is the official resident and principal workplace of the President of the Philippines, located in Manila on the banks of the Pasig River, originally built as a summer house in 1750 by a Spanish nobleman. It was acquired by the Spanish government in 1825 to serve as the residence for its governor-generals before becoming the official home of the Philippine President in 1935. So mali po ang sinasabi ng mga babaeng to na ang Malacanang ay opisina ng mamamayang Pilipino. My God! Malacanang Palace is an official residence of the President and his workplace. Sa Malacanang, may mga opisina dyan, nandyan yung kanyang mga executive secretary, mga opisyales, at iba-iba pa. Hindi yan opisina ng mga Pilipino. Bugok talaga ang mga DDS, mga mal-edukado ang mga gago. Grabe. Bugok talaga ang mga DDS, mga mal-edukado. I-mislead niyo pa ang mga tao, ang mga Pilipino, sasabihin niyo na ang Malacanang ay opisina ng mga Pilipino. Bugok! Nag-aral ka ba? Kahit grade 1. Tinuturo yan kahit grade 1. My God, kahit nga sa mga kinder at nursery ko, tinuro ko yan. Ang Malacanang Palace, official resident of the Philippines and his workplace. Nandyan yung mga opisina ng kanyang mga cabinet members at ang iba pa. My God, mag-aral ka, ateng. Mag-aral ka, ateng. Mukhang hindi ka yata nakapag-grade 1, ateng. Diba? So, tuloy natin. Nakaka-high blood ang mga bugok ng mga DDS. Kesyo nag-aman puro sila. Kesyo balisin or something. I'm not sure. Fake news. Pero ang sinabi is Nagbalisin daw. Sa resort ngayon. Nagbabantay. Nagbabantay. Nagpa-party. Okay? Sabi niya, nagbalisin daw tayo, nagtuturuan, nagtatanungan. Liwasan Bonifacio is very nagbalisin daw palasyo. Sandali. Very far from Palasyo. Nagbalisin daw sina PBBM nagpa-party-party daw pero mga kaibigan, fake news na fake news. Kasi yung ongoing ang September 21 rally, ang Pangulo natin ay nasa Malacanang. Anong sabi ni John Vic, ni Palace Officer Claire Castro? Ang Pangulo natin ay nasa Malacanang at monitor. Nanunood daw, tinitingnan daw yung mga rally. Nanunood, minomonitor ng ating Pangulo. So, fake news na fake news, no, mga kaibigan? Tuloy natin. So, stay in the Malacanang area.
Doon po kayo, hindi kayo gagalawin ng pulis, hindi kayo gagalawin ng military dahil inaantay nila tayo. Inaantay nila tayo just like what they did nung March 28 na birthday ni tatay. Inaantay nila tayo doon, dumami. They are waiting for us to actually be there, physically be there. They want us to be there so they can join us. Imagine, yung mga nandun mismo na nagbabantay kuno sa labas will actually be our entry there. Come on! Hindi natin sila kailangan awayin. Huwag niyong aawayin yung mga sundalo, huwag niyong aawayin yung mga military. Kasama natin sila. Hindi yan sa inyo isinasabi dahil inililigaw nga kayo. Inililigaw po kayo. Hindi ko maintindihan kung bakit ang tutok ninyo ay ang mainstream media na alam yung kaaway natin at saka yung mga manganatics, ilalayo talaga nila kayo because Mangga does not want her brother ousted. Kasi kung gugustuhin niya, nasa Malacanang na ang putang inang yan. Nasaan siya? Nasaan si Mangga ngayon na nanahimik kung talaga na totoo na gusto niyang tanggalin ang kapatid niya sa pwesto? Dapat nangunguna yan sa Menjola. Dapat siya mismo. Pero wala siya doon. Where is she? Can you find her? Nasaan yung iba dyan na nagsasabi sa akin dati? Ang ina mo, Maricar, nasaan ka ba? Nasa Pilipinas ka ba? Ang lakas ang loob mong utos. Nasaan sila ngayon? Nasa labas din. Now, you're telling me, ako kanina pa po, madaling araw, nagko-cover ng nangyayari sa Mendiola. Ang mga kausap ko po nandoon, nagmamakaawa sa akin. Ma'am, naka-uniforme sila ha. Ma'am, paramihin niyo yung tao. Wala kaming magagawa kung maraming tao. Nangyari na po ito noong March 28, ang birthday ni Tatay Digong. Panindigan niyo na ngayon. It's now or never. They are requesting for us to be there. Maawa kayo, maawa kayo. Madaling pumunta doon and stay there. Stay the fuck there. Nagmamakaawa na. Mangyayari pag nagpunta ka, ang layo po ng EDSA. Yung EDSA pwede siguro yung mga Nagmamakaawa na. if they cannot really move, pero mas maganda kung iaangkat going to Mendiola. The real fight is not in EDSA. That is Dilao. That is Dilao fight. Nandun po sila kasi martial law declaration anniversary ngayon. They are mocking us. Kaya nandun sila. Tingnan nyo ha, declaration ng martial law ngayon, ngayong araw na to. And they are celebrating it. Okay? Ngayon, tinatakot tayo. Ang dami-dami nananakot. Keso, ito daw ang magiging pinto, signal wick. How do I call wick? Mitya rather. Mitya daw ito ng martial law. Utang ina, di pag nag-march na habang nandiyan tayo sa kalsada, nandiyan kayo sa kalsada, habang nandiyan kayo sa labas at pag-declare siya, di lalong gulo yun, go ahead, bring it on. Alam niyo po ang lahat ng nagsasabi sa inyo na, oh, may ganito sa Liwasan, may ganito sa Mendiola, sa EDSA, may ganito sa kung saan sa ang area. Nilalayo kayo sa Mendiola. Why? They do not want you to be there. They don't want you to be there because they do not want you to realize your actual number, yung totoong dami ng mga supporters ng mga Duterte. Wala kayong dami. Sa gobyerno, right? Wala kayong number. Ayaw nilang ma-realize. Wala kayong number. Wala kayong number. Wala kayong number. Wala akong pakialam dyan sa ano na yan. Wala kayong sa number. bullshit na yan. Wala kayong number. Andun yung mga kano. Sa loob Wala ng kayong Kapaginaldo, number. kung pupunta siya sa Kapaginaldo, ano ibig sabihin nun? Ang dami niyang grabe to kapag ang dami niyang mura. Tama na yan, baka mamaya maano tayo dito no? DDS, ganyan talaga guys, pag DDS palamura. Kasi nga, manang-mana, no? Ay, saan pa bang mamana? Mga Duterte, palamura. Sara, palamura. Namumulaklak ang bibig sa kakamura, no? Ang sama ng bunganga. Ang baho ng bunganga sa kakamura, di ba?
DDS, ganyan ang mga DDS. So malinaw na malinaw mga kaibigan na yung sinasabi niya, pumunta sa Mindiola, pasukin daw ang Malacanang, kapag may tao daw doon, kalad ka rin daw, palabas, at pasukin daw ang Malacanang. So malinaw na malinaw mga kaibigan na, at ang sabi pa niya, kakampi daw nila yung mga sundalo, yung mga militar, kakampi daw nila. So totoo nga mga kaibigan na meron na silang conspiracy, no? Pero hindi nila nauto si General Browner. Guys, may kumakalat, di ba, na si General Browner inopera ng bilyones. Bilyon ang inoper kay General Browner para mag-traitor kay PBBM sa kanyang Commander-in-Chief. Pero hindi nila nasuhulan. Hindi nila nasuhulan yung mama, yung AFP Chief of Staff Browner, hindi nila nasuhulan dahil akala kasi ng mga DDS na to, lahat kayang-kaya nilang bilhin sa pera nila. Palibhasa kasi mga mukha silang pera, so akala nila lahat ng tao ay nabibili nila. Hindi nila alam na may mga tao na meron pa ring prinsipyo. Diba? Yun mga kaibigan. May prinsipyo si General Browner, kaya hindi nila nabili. Diba? So, etong mga kaibigan, alam na alam kasi ni Sara Duterte na hindi niya kayang manalo sa 2028. Kaya mga agaw sila ng kapangyarihan, patalsikin si PBBM dahil alam nila na hindi nila kaya na manalo. Dahil wala namang boboto sa kay Sara Duterte. Unang-una, bobo, bugok, lutang, may ganun pa. Pagkatapos, killer. Killer si Sara, mga kaibigan. Mamamatay tao yan. Mismo ang tatay niya nagsabi, di ba? Yung inaaresto siya ni Duterte, yung tatay niya mismo nagsasabi, itong mga ito, pag naging presidente si Sara, ubos lahat yan. Tatay niya mismo nagsabi. Pangalawa, noon mismo mga kaibigan na, yung mga influencer mismo ni Sara Duterte ang nagsasabi. Noong September 21 nga lang yung isang influencer na sumikat din sa social media dahil sa kasisigaw na yung meron daw, ready na daw yung mga lighter, ready na yung mga lighter kasi ang kanilang purpose, sisigaan nila yung Malacanang. So mga kaibigan, anong sabi niya? Itong mga to, kapag naging presidente si Sara Duterte sa 2028, lahat ng mga ito nasa kabaong. Inaamin nila mga kaibigan. Una, si tatay niya mismo, si Duterte, umamin na killer si Sara. Pangalawa, inaamin ng mga DDS influencer na ang kanilang sinusuportahan, ng kanilang idolo ay killer. Pangatlo, yung pinakauna sa lahat, si Duterte mismo, si Sara, nag-confess mga kaibigan, na meron siyang kilala na killer. Diba sabi niya, kumausap na ako ng tao, kumausap na daw siya ng tao, napatayin daw si PBBM, si F. Elisa, si Romualdez. Diba? So mga kaibigan, bakit tayo boboto sa isang presidentiable, nangangarap maging presidente, pero killer? Huwag na tayong boboto ng killer. Diba? Unang-una sa lahat mga kaibigan, pag bumoto tayo ng killer, mauulit na naman 30,000 na mga Pilipino o higit pa mamamatay. Guys, lahat ng sinasabi natin dito, hindi ito nanggaling sa atin. Nanggaling sa kanila to. Di ba? Lahat ng sinasabi natin dito nanggaling sa kanila. Narinig to naman, di ba, si Duterte? Bago siya inaresto? Huwag niyong sabihin sa akin na hindi nyo narinig yun. Ano sabi ni Duterte? Pag naging presidente si Sara, lahat ito, sabi niya, ubos yan. Lahat ito ubos yan. Pinagtuturo niya yung mga tao na umaaresto sa kanya at saka yung mga nandun nakasama sa pag-aresto. Lahat daw ubos. Anong ibig sabihin ng ubos?
Si Digong mismo ang umamin na killer ang anak niya. Pangalawa, lahat ng mga influencer, di ba, ang sinasabi, ubus daw. Ubus daw. Yung mga tao na kalaban ni Sara, yung mga, alam niyo na, mga taong galit si Sara, ubus daw. Yung Dado, anong sinasabi ng Dado? Sisigaan daw, no? Sisigaan daw yung mga BBM supporters, BBM vloggers, sisigaan daw, pati daw mga pamilya. So pinapakita lang dito mga guys na ang mga Duterte at ang kanilang mga allies ay mga bayolente. Bayolente at mga barbaro, mga pumapatay ng tao. Wala po sa kanila ang batas at wala po sa kanila ang usapin ng Biblia, ng Diyos. Wala po. Wala silang takot sa Diyos. Kasi kung may takot sila sa Diyos, kung naniniwala sila sa Diyos, mga kaibigan, hindi nila ipagtatanggol ang mga tao na pumapatay ng kapwa. So, malinaw mga kaibigan, pag naging Pangulo si Sara Duterte, magulo ang Pilipinas. Anarchy. Puro patay dito, patay doon. Kung ano nangyari sa tatay niya, lalampasan niya yan guys. Lahat patay. At this time, lahat ng kalaban patay. Lahat ng mga makamarkos patay lahat. Dilawan patay. Kakamping patay lahat yan. At guys, pag naupo si Sara, wala nang kowa-kowa, abolish yan. Mga kowa na yan, wala na yan, abolish yan. Kasi allergic siya sa accountability. Ayaw niya na tinatanong siya patungkol sa pera. Huwag niyo siyang tatanungin, gagastusin niya lahat. Uubusin niya kung kailan niya gustong ubusin. Walang pakialam si Sara Duterte sa accountability. Sa totoo lang mga kaibigan, lahat naman ng sinabi ko, totoo eh. Yung trial, tignan mo, impeachment trial, nandyan na. Anong ginawa niya? Pumunta sa Supreme Court 2 beses para ipadeklara na unconstitutional. Kung wala kang kasalanan, haharap ka sa trial. Linisin mo ang pangalan mo. Pero hindi niya ginawa dahil alam niya na hindi naman talaga siya malinis. Dahil alam niya na talagang marami siyang ginawang katarantaduhan. O, di ba? Yun ang totoo mga kaibigan. Kaya, ito mga kaibigan, si Sara Duterte, wala siyang K. Wala siyang karapatan, no? Si Sara Duterte, wala siyang karapatan mag-question patungkol sa korupsyon. Dahil sa kanila yan ang galing. Minana lang yan ng Pangulo natin. Ang Pangulo natin ngayon, naging whistleblower. Ang Pangulo natin ngayon, ang nag-expose sa lahat ng korupsyon. Minana lang niya yan. Minana niya sa panahon ni Duterte. Di ba? At ang kagandahan nito, yung 2025 budget, hindi pa nire-release ni PBBM yung patungkol sa mga insertions ng mga senador. So hindi pa nila nalustay yung 2025 budget patungkol sa mga flood control na yan. Hindi pa nila nalustay na agapan ng ating Pangulo. Diba? So itong ang insertions ni yung kay Joel Villanueva eh. 'Di ba yung nakita natin kay Joel Villanueva? Magkano 'yon? Eh guys, 2022 pala 'yon. Ibig sabihin Duterte administration. Duterte administration hindi BBM. Kasi ang kay PBBM 2023 na eh. 2023, 2024, 2025. So yung nakitang insertions, mga kaibigan, Duterte administration. Yung mga insertions sa flood control ng Joel Villanueva na nag-ghost. So kita nyo? Kaya nga mga kaibigan, dito sa investigasyon na to, mas maraming makikita sa past administration. Kasi 6 na taon yung sa kanila guys, 6 years. Kay PBBM 2 taon lang. 2 years lang ang iimbestigahan kay PBBM.
lahat na Duterte admin. Kasi yung 2022, hindi naman niya budget yun eh. Hindi naman yung budget ni PBBM. Kay Duterte yun. Pagdating ng 2023, yan lang ang iimbestigahan. Tsaka 2024. Pagdating ng 2025, hindi pa yan maimbestigahan dahil hinold ng Pangulo natin, hindi niya pinalabas ang budget. So 2 taon lang ang maiimbestigahan kay PBBM. Pero sa Duterte, 6 na taon. Ba? Yan ang dahilan mga kaibigan kung bakit atat na atat sila na tanggalin si PBBM, na paalisin si PBBM sa pwesto. Kasi gusto nila i-stop ang investigasyon. Gusto ng mga DDS na to na matigil ang investigasyon. Bakit? Kasi naglalabasan na lumalabas na mga kaibigan na kung ano ang nangyari sa panahon ni Duterte. Yung grabing katiwalian sa panahon ni Duterte, lumalabas na, naglalabasan na mga kaibigan. Kaya takot na takot ngayon ang mga DDS. Ang mga Duterte, takot na takot sila at gusto nila agad-agad, atat na silang palitan si PBBM para matigil nila ang investigasyon. Kasi pag pinalitan si PBBM, tigil na lahat yan. At tuloy-tuloy na ulit ang kanilang korupsyon, ang kanilang pangungurakot. At tuloy-tuloy na yan mga kaibigan. Yung happy-happy na naman sila sa pangungurakot. At yung kanilang mga allies na may kaso, makakauwi na yan dito sa Pilipinas, na Harry Roque, makakapag-show up niyan si Nabantag, si Tibes, wala ng kaso yan. Lahat ng itong Diskaya, malamang yung Diskaya na yan, wala na rin yung kaso. Titigil titigil ang investigasyon. Kapag naalis sa pwesto si PBBM, lahat yan tigil. Yan ang katotohanan mga kaibigan. Kapag natanggal si PBBM sa pwesto, lahat ng investigasyon ngayon, tigil. Kasi all the evidence lead to Duterte administration. Lahat ng ebidensya nagtuturo sa Duterte administration. Kaya talagang atat na atat sila ngayon. Gusto nila agad-agad mapalitan na si PBBM. Yan mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Kaya sa mga DDS, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo. Ang problema kasi sa mga DDS, ang problema kasi sa kanila, unang-una, hindi sila wala silang yung neutral mind, at saka ayaw na nilang tumanggap ng ibang mga reasoning, ayaw nilang tumanggap ng katotohanan, nakafix ang isipan nila, Duterte kami. Masama man ang Duterte, Duterte kami. Nagnakaw man ang Duterte, Duterte kami. Kahit anong ginawa ng Duterte, Duterte kami. Wala kaming pakialam. Yan ang DDS. In short, kulto. Kulto. Ganyan ang kulto. Fix yung utak mo. Wala kang pakialam. Masama man yung ginawa, okay lang sa'yo. Gusto mo pa rin. Idol mo pa rin. Pinagtsugi ang mga tao, idol mo pa rin. Nagnakaw, idol mo pa rin. Bastos, minura ang Diyos, idol mo pa rin. Madaming asawa, maraming girlfriend, idol mo pa rin. Minumura ang Papa, mga binabastos, ang mga pari, ang simbahang Katoliko, idol mo pa rin. Duterte. Yan ang Duterte. Yan sila mga kaibigan, kulto. Yan ang kulto. Wala silang matinong pag-iisip, walang sariling pag-iisip. Kasi kung matinong pag-iisip mo, di ba dapat hindi ka fanatic, hindi ka dapat fanatiko sa isang politician. Dapat yung isip mo dapat nagtitimbang ka. Ano ba ang tama at anong mali? Meron ka mang idolo na politiko, pero naninimbang ka pa rin. Alam mo kung ano ang tama at mali. Pero sa case kasi ng mga DDS, wala po silang ganun. Hindi po sila naninimbang kung ano ang tama at mali. Basta Duterte sila. Yan po mga kaibigan, nakakatakot po yung ganyan, no? Nakakatakot yan. Grabe mga kaibigan, nakakatakot yung mga ganyang klaseng mindset.
na walang pakialam. Hindi na sila nag-iisip, guys. Basta fix sila, Duterte. Masama man, pinakamasamang tao man, basta Duterte pa rin sila. Nakawan man sila, basta Duterte pa rin sila. Yan ang masama. Grabe, no? Kita nyo, nililihis nila ngayon ang issue, mga kaibigan. Nililihis ng mga Duterte ang issue at ginagamit nila itong nangyayari, no? Itong ini-expose, no, ng ating Pangulo. Ginagamit ng mga Duterte. Nililihis nila ang issue. Pero kung titingnan natin, mga kaibigan, no? Talaga, makikita natin lahat ng korupsyon nagmula sa panahon ni Duterte. Ay dito nga lang sa anak niya, 51 billion eh. Biruin mo, ikaw ang presidente ng Pilipinas. Yung anak mo ang nakakuha, grabe, 51 billion. Doon pa lang eh, mag-iisip ka na eh. Presidente ka ng Pilipinas, yung anak mo, binigyan mo talaga ng 51 billion. Na halos budget na yan ng dalawang ahensya ng gobyerno. Tapos sa anak mo lang, first district. Grabe, di ba mga kaibigan, ang ginawa ni Duterte? Grabe, walang kapatawaran. Kaya ngayon, nakakulong siya ngayon sa crime against humanity. Pero mga kaibigan, ang dami pa niyang krimen. Yung mga pagnanakaw. Diba? Mga pagnanakaw na ginawa niya. Pero yung krimen na ngayon, crimes against humanity, sa naman yung EJK. Pero kung titingnan natin, dapat di ba panagutan din niya yung mga pagnanakaw sa gobyerno. Diba? Sabi ni Neil Marientes, ako DDS din, ako dati. Pero sa daming nangyari at atraso ng Duterte, kumalas man ako. Ayaw ko maging tanga. At kay sa akin ay bulag at masamang tao. Kriminal baga, maging kriminal din ako. Ay tama ka dyan. O at least, merong DDS na namulat ang mata. Namulat ang mata niya. Di ba? Si Neil Marientes. O yan ang maganda. Yun bang hindi mo lahat, kumbaga, porke DDS ka, DDS ka, wala ka nang pakialam. Hindi ka na nagbe-verify, hindi ka na naninimbang kung tama o mali. Di ba? At least itong si Neil Marientes ay matalino. Yan ang mga tao na matalino. May mga utak. Pag nakikita nila, ay malito. Ay Duterte supporter ako pero mali yung ginagawa niya. Sige na, ayoko na sa kanya kasi mali yung ginagawa. Yan ang taong matalino. Marunong manimbang. Marunong tumingin kung tama ba ang ginagawa o mali ba yung ginagawa. Di ba? Sabi ko, di ba, bayan muna. Bayan muna ang mahalin nyo bago yung mga politiko. Pero ang mga DDS, wala silang pakialam sa bayan. Basta Duterte sila, wala silang pakialam sa bayan. Yan po ang pagkakaiba natin. Ako, pro-PBBM, pro-Marcos. Pero mas mahal ko yung aking bayang Pilipinas kaysa sa mga Marcos. Totoo lang, mas mahal ko ang bayang Pilipinas kaysa sa mga Marcos. Sa paanong paraan? Kahit na ako ay loyal kay PBBM, mas mahal ko ang Pilipinas. At kapag naninimbang din ako, pag may nakita akong hindi maganda, no, na ginawa, inaano ko rin, binabroadcast ko rin, kumbaga umaatake din ako. Pero ang DDS iba. Iba ang DDS. Makita nila mali, ay ipagtatanggol pa nila yan. Diba? Katulad na lang ng pagpatay ng tao. 30,000 EJK. Pinagtatanggol ng DDS. Okay lang daw pagtsutsugin kasi adik daw yun. May nakalagay ba sa Biblia na, o yung mga adik, itsugin nyo lahat? O pag may kasalanan, itsugin nyo? May nakalagay ba sa Bible? Wala. Anong nakalagay sa Bible? Huwag kang pumatay.
huwag kang pumatay. Bakit bawal pumatay? Kasi hindi ikaw ang nagbigay ng buhay niyan. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay niyan. Huwag kang papatay. Pero anong ginagawa ng mga DDS? Okay lang daw patayin kasi mga ano daw yung mga adik. Ang kaso nga, kahit hindi adik, pinapatay. 3 taong gulang na bata. Chinugi. Karga-karga ng kanyang tatay. Yung tatay binaril kasama yung bata. Patay ang bata. Oh. Yung mga DDS na yan, yung mga DDS na yan, pinagtatanggol nila yan. So kaya mga kaibigan, yung utak ng mga DDS, talagang, kumbaga sa ano pulbura. Utak pulbura. Mga bastos. Mga mal-edukado. Sabi ni Earl Ocampo, binabastos nga ang mga kababaihan. Ay, tama ka dyan. Mga kababaihan na binabastos Para bang wala siyang nanay, parang wala siyang lola, parang wala siyang mga anak ng babae. Kitingnan mo yung anak ng mga babae, anong nangyari? Si Sara Duterte, hindi happy sa asawa niya. Yung napabalita, di ba, na yung asawa niya ay merong iba at meron daw anak sa iba. Napabalita yan Hindi natin alam gaano katotoo. At nagsasama lang daw si Sara at itong asawa niya, no? Kapag meron lang daw na mga, minsan may event, take note yung asawa ni Sara sa ibang bahay daw nakatira. Yun ang sinasabi hindi ko alam gaano katotoo yan. Pero umuwi-uwi pa rin daw kasi dahil sa mga anak. Hindi ko alam how true. Tingnan nyo kasi bastos yung tatay pagdating sa mga babae. So yung mga anak nagiging pambayad. Di ba yan yung sinasabi? Kapag yung lalaki ay naging walang hiya ka sa asawa mo, yung mga anak mo ang magbabayad. Tingnan mo si Kitty. Si Kitty Duterte. Di ba? Paiba-iba ng boyfriend. Yung nakaraan niyang boyfriend, di ba? Grabe, pag piniflex niya yung kanilang mga pagsasama sa loob ng kwarto. Sa TikTok makikita mo yung basketballista, yung basketball player dati, yung boyfriend niya. Nasa loob sila ng kwarto, naglalandian. Tapos ngayon ang boyfriend niya si Singson naman. Hanggang kailan yan? Baka after 3 months iba na naman ang boyfriend niya. Kasi nga, yung tatay, walang hiya sa babae. Kaya yung mga anak, pambayad. Diba? Yan yung sinasabi, mga kaibigan. Kapag ang tatay walang hiya sa babae, yung mga anak ang nagiging pambayad. Yan ang sinasabi, guys. Sa totoo lang. No? Mapaghiganti at laging migalit sa puso. Correct ka dyan, Earl Ocampo. Hindi makakabuti sa mga Pilipino na magkaroon ng Pangulo na walang alam kundi maghiganti. Puro galit. Puro ang laman ng bibig ay puro paninira. Paninira kay PBBM, paninira kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, naringgan niyo ba? Kahit isang salita man lang na merong may paninira kay Sara. Wala, hindi mo mariringgan si Martin Romualdez. Si PBBM, hindi mo mariringgan na may paninira. Pero si Sara, walang ginawa, kundi manira. Diba? Sa akala siguro ni Sara Duterte, nakaligtas na siya sa impeachment. No way, hindi siya nakakaligtas sa impeachment. Yan ay ipagpapatuloy yan. At malapit na ang February 6, meron na namang maghahain ng impeachment. Diba? Yan mga kaibigan, no? Sabi naman ng Trick TV, Ma'am, dalaga si Kitty, mainggit ka lang kasi ikaw hindi mo na magawa. Sus Mariosep. Alam mo, ito sasabihin ko sa iyo, maging ka naman,
delikadesa. Delikadesa. Hindi ko naman sinasabi na perfect ako pagdating sa ganon. Hindi ko sinasabing ganon. At yung mga babae, mga dalaga, or may mga time na talagang may mga boyfriend, ganyan-ganyan. Pero itong sasabihin ko tatay niya, Pangulo ng Pilipinas. Pangulo ng Pilipinas, tatay niya. Yung kapatid niya, Vice Presidente. Yung isa niyang kapatid, congressman. Pagkatapos makikita mo sa TikTok, yung post kasama yung boyfriend, nakikipaglandian sa loob ng kwarto, nakahiga yung lalaki, tapos nandoon sa lap ni Kitty, pagkatapos may mga ginagawa silang mga kung ano-ano. My God! Yung ginagawa nyo sa loob ng kwarto, huwag nyo nang ilabas sa social media. Maglandian kayo sa loob ng kwarto, kayo lang, huwag nyo nang i-video, huwag nyo nang ilabas sa social media. Yung tatay niya, presidente, dating presidente, yung kapatid niya, vice-presidente, yung kanyang kapatid na isa, congressman, delikadesa. Delikadesa naman. Ang daming nakakapanood sa TikTok. Halos lahat ng tao. May mga TikTok nanonood, nakikita doon. Delikadesa! Nasaan ang delikadesa? My God! Tingnan nyo nga yung mga anak ni PBBM, mga lalaki yan. Tingnan nyo mga anak ni PBBM, mga lalaki yan. Pero nakita nyo ba na binastos nila ang girlfriend nila sa pamagitan ng pagpo-post ng kanilang mga labing-labing sa social media? Never kayo makakita na merong isang Marcos na anak ni PBBM na nag-post ng labing-labing with girlfriend sa social media. Kabastusan yan. Hindi mo ginagalang. Hindi mo ginagalang yung tao. Hindi mo ginagalang ang sarili mo. Wala kang dignidad. Hindi mo ginagalang ang pamilya mo. Never kang makakita ng isang Marcos na anak ni PBBM. 3 lalaki yan tatlong lalaki. Yung sinasabi nga na, pag lalaki, okay lang daw. Kahit kasi lalaki daw, walang mawawala. Pero take note ang mga anak na lalaki ni PBBM, nako, magagalang. May mga girlfriend yan, pero hindi yan nagpo-post ng mga labing-labing ng girlfriend nila. Kasi magalang sila sa babae. Ayaw nila na napapahiya at nababastos ang mga babae. Kasi kung ano yung nakikita nila sa tatay nila, ganun din ginagaya nila. Good breeding, kumbaga, good breeding. Hindi katulad sa mga anak ni Duterte, na nakakita nila sa tatay nila, ay balahura yung tatay sa mga babae, binabastos yung mga babae. So sila din, balahura din sila sa kanilang mga relasyon. Di ba? Pinapakita din nila sa social media. So hindi niyo ako masasabihan na bakit ka nakialam? Aba, social media, nakikita ko, dumadaan yan sa TikTok ko, dumadaan yan sa newsfeed ko. Kung ayaw mong pakialaman kita, huwag kang mag-post sa social media. Dadaan ka sa newsfeed ko, makikita ko, anak ka ng presidente, vice-presidente, yung iyong kapatid. My God! Alam niyo, minsan naisip ko, hindi pa ito napagsasabihan ni Sarah? Or hindi mo lang ba ito napagsasabihan ng tatay niya? Talagang ganito na ba talaga? Calibrated? Ganito na ba talaga kabalakura? Totoo lang, naisip ko yun minsan, na anak ito ng dating presidente kapatid to ni Sarah Hindi mo lang ba nasasabihan? Kasi alam nyo, sa totoo lang kung kapatid ko yan, halimbawa, ganyan ang estado namin sa buhay, halimbawa, ang tatay namin,
presidente, tapos kapatid ko magaganyan, sasabihan ko. Or kung ako man si Digong, sasabihan ko si Kitty. Huwag kang ganyan kasi presidente ako. Pero, ito nakikita natin, ipinopost pa sa social media yung kanyang mga wake and bake. Yung kanyang mga mapupulang mata, pinapost pa.